makakasama po natin sa kabilang linya ang ating pong Bombo International News Correspondent, si Sir Bradford Adkins, para naman po makuhanan po natin siya ng karagdagang detalye patungkol nga dito sa nanalasang buhawi no, dyan po sa bahagi po ng US States, mga kabombo. And let's welcome Sir Bradford. Magandang umaga dito po sa Pinas. Live na po tayo sa ating pong palatuntunang Good Morning Philippines. And syempre kasama din po natin si Bombo Oliver Dacumos. Siguro pagbati na din po muna ninyo sa mga viewers and listeners po natin. Si Bombo Laimi Perez po ito, sir. Good morning po. Good morning, magandang umaga sa inyong lahat at magandang gabi sa mga taga-US at magandang hapon sa mga iba pang mga tagapakinig ng Bombo Radyo. Magandang hapon, magandang umaga sa iyo, Bombo Oliver Dacumos. Maraming salamat sa pag-imbita again. Thank you. Yes po. Sir Bradford, no, kamustahin lang natin itong update patungkol sa nangyaring pananalasa ng buhawi sa dalawang estado dyan po sa inyong bansang kinaroroonan, Sir Bradford. To correct that, bali tatlong states nang affected. Kentucky, Missouri, tsaka Virginia. As of 8 p.m. Pacific time, 32 na yung namamatay. 23 from Kentucky, 7 from Missouri, tsaka 2 na sa Virginia. Posible pa itong tumaas according sa mga reports kasi nga fresh na fresh pa yung tornado. Nangyari lang ito kahapon, Biyernes ng umaga, bali Sabado ng gabi ngayon. So more or less 48 hours pa lang. Hindi pa na-uncover yung mga ibang mga nasalanta ng tornado, ng buhawi, kasi nga masyadong biglaan. Tapos natabunan ng mga puno, natabunan ng mga bahay, natabunan ng mga simbahan. So hindi pa nila talaga ma-account, pero for now 32 na ang namamatay sa tatlong states. 6 na buhawi ang naispatan sa Michigan. So Missouri. So sa Michigan pa lang, Missouri pa lang 6 na tornado na. So 32 dead, 23 sa Kentucky, 7 sa Missouri, 2 sa Virginia. Bali 3 states ang affected. Yung mga mayor ng lugar, ini-mobilize yung mga disaster programs nila para matulungan ang mga nasalanta ng buhawi. Kaya pala dito sa bandang California, makulimlim. Although bihira naman dito magkulimlim kasi nga 2 lang ang season dito, summer tsaka yung winter, yung malamig. So summer ngayon, ipapa-summer na so dapat mainit-init, pero yung kalangitan parang makulimlim. Yung pala yung after effect ng tornado sa midwestern part ng Amerika. Nasa western part kasi kami, yung tornado nasa gitna. Pero umabot hanggang New York, hanggang New Jersey kasi nga umaandar yung buhawi, Tapos almost 40,000 houses ang walang kuryente sa Kentucky alone. Tapos nung kumalat sa New York and New Jersey, almost 50 million household ang naapektuhan dahil walang kuryente. Although wala namang fatality sa ibang lugar, kaya lang malaking istorbo rin yung walang kuryente, di ba? Yes, sir. Sir, nabanggit nyo yung apektado nasa 3 estado na, pero meron pa ring mga lugar pa, sir, na nadaanan ng nasabing tornado. Yeah, nakaabot na daw ng New Jersey, sa southern part ng New Jersey. New Jersey, katabi ng New York. Tabi-tabi yan So, wala namang nabalitang namatay dun sa mga areas na yun. Although, naka-report na naputulan sila ng kuryente dahil nag-down na yung mga power. Kasi I work for the city, Hindi lang basta magda-down ng power. Pag na-tsempohan, nalaman namin na on the path of destruction yung isang lugar, inuunahan na namin yung calamity, pinapatayan na namin ng power para hindi na dumami yung maapektuhan. So palagi ko ganun nangyayari, Hindi na inaantay na madaanan ng tornado, pinapatayan na ng power para hindi na lumubha pa. Kasi diba pag nadaanan ng buhawi yung mga power lines, minsan nagsasabog, gumagawa ng apoy, ng sunog, kumakalat. Ina-avoid na nila yun pinuputulan na nila, ina-off na nila yung power, ganun. Kaya maraming walang kuryente sa bandang
Middle East tsaka bandang eastern part ng US. So, Yes, Sir Bradford. Siguro may katanungan din si Bombo Laimi Perez, Sir Bradford. And maraming salamat, Bombo Oliver. And magandang umaga po sa inyo, magandang hapon, Sir Bradford. Ano po, since nababanggit nyo naman po kanina, kumbaga parang naninibago kayo pag makulimlim. Ito pong temperatura or panahon na klima po dyan po sa lugar na inyo pong kinalalagyan. Pero we're just curious, no, sir, dahil ito pong tatlong estado na nadaanan, particularly na ito pong Buhawi, is ito po ba yung unang pagkakataon na nakaranas po sila niyan, or considered ba as sa worst case scenario na kung ilang beses na po itong naranasan man po ito ngayon, Sir Bradford? ang pagkakaalam ko, based sa mga nabasa ko, ito ang pinakamalalang tornadong naranasan nila. Kasi sabay-sabay tapos maraming states ang affected. Although yung central US, talagang tornado country na yan Kentucky. Kung napanood nyo yung Twister na movie ng Ellen Hunt ba yun? Doon sinuting mismo sa Kentucky, Oklahoma ba yun o Kentucky? Kasi yun ang talagang bahayan ng Buhawi. Pero itong nangyaring tornado ng Friday is kakaiba dahil pinakamanla, maraming namatay. Tapos, ang nababasa ko is patuloy pa rin nung nananalanta. Maandar pa rin kasi di ba ano yan gumaganon-ganon. Maandar, oo. Maandar pa rin daw hindi pa namamatay kasi eventually yung mga tornado states sanay na dyan pero yung mga bahay nila may underground, may basement. Kaya pag umuugong na yung tornado warning, bumaba na sila sa basement nila para maiwasan yung mga namamatay tsaka mga nasasaktan. Pero in this case, sanay na sila pero marami pa rin namatay. So parang I heard may namatay pang mga isa yatang fireman sa Kentucky yata yun. So tumutulong lang tapos namatay pa. So yun na nga, kahit na sabihing normal na sa kanila yung tornado, hindi pa rin sila immune, kumbaga, na namamatayan pa rin sila, naapektuhan pa rin sila ng grabe. Yun ang masasabi ko. But based on the report, Sir Bradford, no, ng ating po mga authorities po dyan, especially on the part na ito po mga casualties ng mga residente po dyan, may mga napaulat din ba na mga kabilang po ng mga Filipino residents po dyan, or may mga kababayan po natin na Pinoy, or so far negative naman po tayo, Sir Bradford? As of now, wala pa lulubog kong sabihin na wala kang mga Pilipino na namatay or na perwisyo kasi yung Central America sa gitna ng US hindi masyadong binabahayan ng Pilipino kasi yung mga Pilipino karamihan 4 million sa New York side, eastern side, 4 million sa western side. Yung gitna, manaka-naka, may mga Pilipino pero hindi ba palasak na bahayan ng mga Pilipino yung gitna. Especially yung tornado country. Walang gaanong Pilipino doon kasi alam nila, earthquake sanay tayo, baha sanay tayo, sunog sanay tayo. Pero mga Pilipino parang hindi sanay sa tornado. Takot. Kaya hindi sila tumitira doon sa Kentucky, Missouri, Virginia. Hindi masyado. As of now, fortunately, wala pa balitang namamatay yung Pilipino. Wala pa akong nababalitaan. Yes, Sana sir. wala. Sana wala. Apo. Sir Bradford, kanina nabanggit nyo na until now ay nananalasa pa rin itong nasabing Buhawi. Nasaan na po ngayon itong Buhawi, Sir Bradford? The last time I heard, nasa East Coast na nakarating na ng New Jersey and New York. So, hopefully, pag nakarating na ng New Jersey and New York, magpunta na siya doon sa tubigan para walang masyadong masalanta. So, yun lang. So, kasi di ba yung gilid ng New York, dagat na yun. Papuntang bandang London na yata yun. Basta dagat na banda rin So, hopefully, hindi bumalik sa inland ng Amerika kasi maraming nakatira dito sa inland hindi naman, although dito sa western side hindi naman kami dinadalaw ng tornado wala pa akong nakikitang actual tornado dito. Actually earthquake dinadalaw kami pero hindi tornado. Yes, sir. Sir, nabanggit nyo din na 6 yung magkasunod na tornado, tama po ba? 6 sa Kentucky pa lang hindi ko alam kung ilan yung sa Missouri tsaka sa Virginia. Siguro at least 1, 6, 7, 8. Siguro mga at least 8 na yung nabilang nila. Kasi Kentucky pa lang yung 23 namatay, 6 na 6 na yung tornado ron. Tapos isa sa Missouri, isa sa Virginia. So bali 6, mga 8 na at least 8 na. Yes, sir. Sir, dito sa middle o central ng US natin,
sa isang buwan, ilang beses kaya silang nagkakaroon ng buhawi, Sir Bradford, sa ating pagtutok dyan? Okay, sandali lang. I-google ko na. Sandali. Tornado average in the US. Average. Sandali lang. In the US. 1,200 tornadoes. 1,200 buhawi kada taon ang nararanasan ng parang bagyo lang sa atin, ano, di ba? Mas matindi yung tornado kasi binubunot niya yung mga puno, binubunot niya yung mga bahayan, tapos may ulan pa, di ba? Tapos, mas matindi yung tornado. Buti lang walang tornado sa Pinas, di ba? Yes, sir. Pero may narinig ng mga buhawi, pero katakot ang may tornado. And Sir Bradford, nabanggit mo po kanina na yung ilan po sa mga kabahayan dyan, kumbaga parang may shield na din, para if ever man manalasa o di naman po kayo maranasan po itong mga ganito pong natural calamity. Kasi admit it or not, iwasan man po sana natin o hindi, talagang wala kayong kasi natural na kalamidad. Ito po mga kahalintulad na sitwasyon. We're just curious po, paano po isasalarawan po ninyo? Kasi kung nakita man po ninyo, para lang elaborate po sa amin at ma-picture out po namin, paano po yung mga kabahayan po dyan, sir, na talagang may shield din if ever man manalasa po ang mga buhawi, sir? Paano structure po dyan? May napunta na akong bahay ng kumpare ko sa bandang Denver, Colorado. Ang mga bahay doon, standard na mayroong basement. Tinanong ko yun, sabi bakit kayo may basement? Sabi may mga tornado din daw doon na nakakarating. Tapos sa basement, may mga supply na doon, at least siguro 3 months. May mga delata, may tubig, although walang kuryente kasi nga pag inaprot yung bahay, hindi naman narinig yung kuryente. No? So para lang ba, hindi sila mamagagit ng buhawi. Sinasarado nila yung basement, tapos dagdagan yung bahay, tapos may iwan sa lupa yung basement. Pagkatapos ng buhawi, bubuksan na nila yung bintana. Back normal na sila. Pero standard na sa bahay, sa housing construction ng bandang kalagitnaan ang may basement tornado. Standard na sa kanila yun. Nakita ko na talaga. Makumpara ko pag nag-house tour ako dito sa West Coast, kunyari LA o San Francisco, walang basement iba kasi hindi na standard eh. Kumbaga, hindi na required ng gobyerno kasi wala naman tornado rito eh. Yes. Para saan pa, di ba? Although sa ibang parte ng US, I'm sure required ng gobyerno. Bago yan permit yung bahay construction, gusto nilang makita yung plano ng basement, di ba? Parang ganun. Hindi ka mukha sa amin dito sa California na hindi siya required. Oo. Okay. How about naman po yung power interruption po dyan na nangyayari? Usually, mga ilang oras naman po. Ito po nga tinatagal po daan na. Dahil na kung marami rin po, ito po mga naapektuhan, mga kabe ng kuryente, and nababanggit mo po kanina, may mga nagtutumbahan din po. Ano po na mga punong kahoy po dyan, mga nasira din po ng mga establishmento. Gaano katagal bago bumalik sa pagtatansya po ninyo, Sir Bradford? Well, kung parang kasi standard naman yung United States, no? I work and live in LA. Yung instructions sa amin, pag kailangan patayin yung kuryente, papatayin para hindi kumalat yung damage. No? Pag kailangan ibalik na, pagtapos na yung calamity, binabalik na kagad namin, hindi na tumatagal ng 24 hours. Na napuputulan lang ng kuryente, pero sandali lang, palilipasin lang yung calamity, kunyari baha or earthquake. Pag ang kailangan ng paandar ng kuryente, binabalik naman agad-agad, hindi tumatagal. Hindi sila kamukha sa atin na 24 hours tapos ilang days pa yata walang kuryente. Hindi naman ganun. Hindi na tumatagal ng 24 hours yung walang kuryente. Kasi lalo na ngayon, lahat halos ng gamit kailangan ng kuryente, pati yung phone, di ba? Kailangan ng kuryente pati charge, di ba? Yung computer, kailangan ng kuryente. Ang Pilipinong may business sa Rodeo Drive. Meron din daw doong Rodante, yung nagugupit ng buhok. Pilipino rin. May isa pang Pilipino siyang pakilala sa akin. So, natuwa naman ako na meron ng Filipino invasion sa Rodeo Drive in Beverly Hills. Kasi parang, ngayon ko lang narinig yun na parang nagtatribe na yung mga Pilipino sa Rodeo Drive. Hindi lang sa Beverly Hills, sa Rodeo Drive mismo. Yung Rodeo Drive yun yung pangalan ng kalye na nilakaran ni Julia Roberts sa Pretty Woman ba yun? Yung high-end stores ng mga nandun eh. Yung Phenomenal Spa, located naman dun sa Beverly Hills in the Valley. Yung Encino, may-ari si Jeff Carvalho, tsaka isang Pilipina. Her name is Junie, Junie. I forgot the last name. She's married to a Filipino No. She's married to an Armenian. Ang apelido niya is Shak. Oh my God, Shak Bala. Parang Shak Baladyan. SHAKHBALADYAN. Junie Shak Baladyan. Namit ko sila, pareho silang Pilipino. May-ari sila ng spa. Ang kaiba naman ng spa nila is maraming kwarto, 14 rooms na sabay-sabay pwedeng alagaan yung
mga kliyente. Tapos they do everything from from facial to hot, ano pang tawag doon? Hindi kasi ako maalam eh. Basta may mga IV therapy, may mga RF frequency, may mga pampabanat ng mukha, hindi, non-invasive procedures, mga ganon. So, yun ang gusto kong kung meron kayong mga kakilalang mga Pilipino na nasa bandang area ng LA or kung mapapasyal dito sa Encino, imbitahan natin, tangkilikin natin ang Phenomenal Spa located at 16101 Ventura Boulevard in Encino, California, the Beverly Hills of the Valley, they call it. Thank you. Yes, sir. Thank you for asking. Yes, sir. Umumula ini. Okay. How about naman po Sir Bradford, no? Kasi when we say spa, kumbaga minsan ang connotation ng taong bayan mahal. O di naman kaya pang yung mga yayamanin lang, di ba? Yung may mga sinasabi sa buhay or may kaya sa buhay. Pero how about naman po yung mga services offered din naman po nila dyan? Is it affordable naman? Kaya ba? Kumbaga patok ba sa masa yan? Or pang mga yayamanin lamang klase, Sir Bradford? Paano na itanong mo yan kasi yun nga rin ang impression ko sa spa bago ako nagpupunta ng spa. Tingnan, di ba gumanda yung kutis ko dati, hindi naman ganito kaganda kutis ko, di ba? Anyway, ang ni Jeff, yung mga tao, di ba rin ko nang makain daw, basta maganda ang kutis o maganda itsura. Parang priority nila yung pagpapaganda eh. So, alam ko priority ng mga tao pagkain, di ba? Pero yung spa daw, inuuna ng mga tao eh. Especially, yung kliyente niya ngayon, karamihan lalaki. Di ba rin walang, I'm not saying walang makakain. Kundi priority nila yung pagpapaganda, tapos pagkain, tapos housing, mga ganun. Second priority nila yung lahat. Basta nangunguna yung yung pagpapaganda. Even during the pandemic daw, nung COVID-19, yung mga tao daw, hindi tumigil sa pagpapaganda. Di bali nang nagkakasakit-sakit na o nagugutom-gutom na pero hindi pumapalya sa kanilang mga spa visits baga. So kaya nagkaroon siya ng idea na magkaroon ng extension dito sa Encino. So yun ang at ang kaganda pa kasi nga karamihan ng kliyente niya mga foreigners sa Beverly Hills. Gusto niyang maabot siya ng mga Pilipino kaya nagtayo siya sa Encino. Gusto niya mga kliyente niya mga Pilipino this time around kasi nga hindi siya masyadong mainstream sa Filipino community. Gusto niya makilala siya as a Filipino. Although mas magaling siya mag-Ingles kaysa Tagalog, mas gusto niyang ilapit ang sarili niya ngayon sa mga Pilipino. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, it's about time naman na makilala. Kasi ako, matagal na ako dito sa Amerika, 34 years na. Hindi ko siya kilala eh. Kung hindi pa siya nag-open ng spa at lumapit sa akin yung mga PR people niya, para tulungan siya sa promotion. Hindi ko malalaman na may Pilipino pala ni Jeff Carvalho. Tinanong ko kung kamag-anak niya si Ronald Carvalho, yung reporter sa Pilipinas. Hindi naman daw. Pero ang point ko in saying that is, hindi siya masyadong kilala ng Filipino community at siya mismo ang nag-initiate na abutin ang Filipino community dahil nga hindi siya masyadong kilala ng community. So hopefully, makilala na siya through the Phenomenal Spa. Salamat. Yes, sir. And siguro sir, mga mensahe, panawagan sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dyan sa Estados Unidos, sa naranasan ding buhawi at syempre yung paanyaya din sa pagbubukas din ng Phenomenal Spa, sir. Gusto ko lang sabihin na better luck next time lang tayo sa next Pope. Kasi si Cardinal Tagle, nakilala ko yung mga kaibigan niya sa Utah. Meron siyang barkada doon, isang cardinal din. Parang 2-3 years before siyang lumaban sa Santo Papa. Sinabi niya sa akin nung cardinal na taga Utah, Pilipino siya na siya raw ang next Pope. So, pagpatuloy lang natin mga kapwa ko Pilipino na umasa at magdasal na sana balang araw matupad ang ating inaasam-asam na maihalal naman ng ating kababayan na maging Santo Papa. At kung wala kayong masyadong gagawin, nasa LA kayo, pasyalan nyo ang Phenomenal Spa sa 16101 Ventura Boulevard, Suite 155, Encino, California. Hanapin nyo si Jeff Carvalho, siya yung may-ari, or si Junie S. I'll just call her Junie S. Babae siya eh. Ang haba ng pangalan niya, Armenian. She's married to an Armenian
person. So anyway, maraming salamat again sa pag-imbita, Bombo Oliver, Tacumos, at sa iba pang member ng staff ninyo sa pagtitiwala. Again, every time gusto niyo malaman nangyayari dito, tinatawagan niyo ako. Sorry, medyo natatraffic lang ako, pero I will always be there for you guys dahil sa tiwala ninyo. Salamat. Yes po. Ayan, maraming salamat din Sir Bradford sa inyong oras at nakapanayam namin kayo. At mag-ingat po kayo dyan. God bless po, sir. God bless you. Thank you.